Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Bigamoto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3636 hanggang 3640 po. Iniwan ni Ivory ang mga salitang ito, hayaan si Aaron Leng Shen saglit na maunawaan ang kanyang kahulugan. Hindi siya nagdududa sa relasyon sa pagitan ng Aaron at Chihian, ngunit umaasa na mas matutugunan ng Aaron ang resulta ng relasyong ito at maiwasan si Chihian na mas masaktan. Ang pagsusuring ito mula sa ibang anggulo ay nangangahulugan na kung gusto mong magkaroon ng relasyon kay Ivory, kailangan mong lutisin ang relasyon kay Chihian. Magandang balita ito para sa Aaron, na nagpapakita na nakilala siya ni Ivory sa kanyang puso. Ito ay isang malaking hakbang sa pag-unlad ng relasyon. Tiyak na ang pinsala ni Chihian. Ano man ang gawin ng Aaron, hindi maiiwasan ang pinsala ni Chihian. Bumalik sa villa, bumalik na si Chihian sa kanyang silid. At si Dao 12 ay gumagala sa bahay na may Feileng Sheng. Dahil gusto niyang bumuo ng spirit array sa Hillside Villa, natural na kailangang maging pamilyar si Feileng Sheng sa kapaligiran dito. Ngayong nakahanap na siya ng solusyon sa first class na problemang ito, ang Aaron ay hindi na maaabala ng iba. Tsaka wala naman siyang maitutulong masyado. Kung magbibigay siya ng karagdagang payo, maaari siyang gumawa ng gulo. Pumunta si Aaron sa pintuan ni Chihian at kumatok. "Pumasok ka na," sabi ni Chihian. Itinulak ni Aaron ang pinto at umalis. Si Chihian ay tumitingin sa aklat na may napakaseryosong ekspresyon, ngunit kapag tiningnan niya ito ng mabuti, ang aklat ay nabaligtad. Malinaw na ginagamit ni Chihian ang ganitong paraan para itago ang kanyang tensyon. Sa 3 taon, hindi mo ba naisip kung saan pupunta? Direktang tanong ni Aaron kay Chihian. Halatang nanginginig ang katawan ni Chihian. Bagamat matagal na niyang inaasahan ang araw na ito, kapag dumating talaga ang araw na ito, isang malaking dagok ito sa kanya. "Itataboy mo ba ako?" tanong ni Chihian. "Naging hadlang ka sa pag-unlad ng relasyon namin ni Ivory. Kung patuloy kang mananatili, magdadagdag lang ito ng gulo sa akin." Aaron naisip, sa halip na hindi mapag-aalinlanganan, ito ay mas mahusay na tanggihan ang ilan, hayaan Chihian ganap na patay. Kahit na ito ay magpapasakit kay Chihian, ngunit ang ganitong uri ng pinsala ay sapat na mabilis, ang oras ay maaaring gumaling sa kalaunan. Kung ang Aaron ay hindi masyadong mapagpasyahan, hayaan si Chihian na mas malalim at mas malalim, ang kanyang pinsala ay magiging mas malala, at mas mahirap gamutin. "Hindi ko sisirain ang relasyon nyo," sinabi ni Chihian. Ang pangungusap na ito ay nagpapakita rin na ayaw niyang umalis. "Ang iyong pag-iral ay isang hadlang, hindi pagkasira. Sa tingin ko ay dapat mong maunawaan iyon," sabi ni Aaron. Huminga ng malalim si Chihian at sinabing, "Hiniling ba sa iyo ni Su Yingxia na gawin ito?" Hindi alam ni Han Sanchen kung hanggang saan na ang relasyon ni Su Yingxia at Chihian, ngunit sa usaping ito, wala itong kinalaman kay Ivory. Bagamat ipinaalala niya sa kanya, si Han Sanchen mismo ang gumawa ng desisyon. "It's nothing to do with her. Sana lang ma-realize mo na wala namang magandang maidudulot ang pagstay mo, para sa iyo man, para sa akin o para sa kanya," sabi ni Aaron. Pinahirapan ni Chihian ang lahat ng kanyang kalamnan at naghintay ng 3 taon. Sa wakas ay nakita niya ang Aaron, ngunit kapalit ng ganoong resulta, ayaw niya. Ngunit ginawang malinaw ng Aaron ang kanyang mga salita. Ano ang dahilan para manatili siya? At kahit ganito pa ito,
Alam din ni Chihian na hindi ito magkakaroon ng magandang resulta. Pwede ba akong pumunta bukas? Sabi ni Chihian. I'll send someone to see you off. Kung may problema ang Chi family in the future, you can contact me. I'll help you. Sabi ni Aaron. Iyan ba ang kabayaran? Tanong ni Chihian. Hindi sinagot ni Aaron ang tanong na ito, ngunit tumalikod at lumabas ng silid. Kung kabayaran, sobrang mura. Ayaw bigyan ni Han Sanchen ng ilusyon si Chihian na naaawa siya sa kanya. Gusto lang gawin ito ng Aaron. Bumalik sa sala. Nabisita na ni Fei Lengsheng ang lahat ng kapaligiran, at mayroon siyang ilang ideya tungkol sa ideya ni Han Sanchen sa pagtatatag ng Spirit Array. Ito ay isang magandang lugar upang magtipon ng aura, ngunit alam mo, ang aura ng lupa ay napakakaunting. Kahit na may hanay ng mga espiritu, hindi ko magagarantiya kung gaano kalaki ang epekto nito. Sinabi ni Fei Lengsheng kay Aaron. Bilang isang tunay na Diyos na estado ng malakas na tao, natural na nararamdaman ng Aaron ang kakulangan ng aura ng lupa. Sa pamamagitan ng paggawa nito, gusto niya lamang na ang mga ordinaryong tao tulad ng Dao 12 ay pumasok sa unang yugto ng paglilinang. Hindi niya inaasahan na ang hanay ng mga espiritu ay maaaring magdala ng maraming benepisyo. Hanggat alam nila kung paano mag-ensayo, maaari silang makakuha ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap pagkatapos pumunta sa Xuanyuan World. Bukod dito, hindi mahirap para sa Israel at Aaron na pamunuan sila upang maging malakas. Naiintindihan ko, kailan tayo magsisimulang gumawa ng Spirit Array? Tanong ni Aaron. Magsasalita na sana si Fei Lengsheng nang tumunog ang doorbell. Tiningnan ni Dao 12 ang Aaron. Matapos makuha ang payo, naglakad siya patungo sa gate. Kung ang mga taong walang mata, ang Dao 12 ay hindi magiging maawin. Dapat siyang magpakita ng halimbawa sa iba upang sila ay umatras. Bumukas ang pinto. Nang makitang ang lalaking nagbukas ng pinto ay hindi Aaron, tumayo si Tian Linger sa tiptoe at tumingin sa loob, at hindi makapaghintay na sabihin, "Nasaan ang aking kapatid? Nasaan ang aking kapatid?" Akala ng Dao 12 ay ang mga lalaking iyon na wala pang mahabang mata, ngunit hindi niya akalaing si Tian Linger iyon. Inalis niya ang lamig sa mukha at sinabing, "Sa sala, pasok ka." Bagamat labis na nag-aalala si Tian Linger, magalang siyang nagpasalamat, at pagkatapos ay tumakbo siya sa sala. Nang makita niya ang Aaron, nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Tian Linger. Bagamat siya at si Aaron ay nagkakasundo bilang magkapatid, sa isip ni Tian Linger, gusto pa rin niya ang Aaron sa lahat ng oras at hindi kailanman binibitawan ang ideya ng pag-asa na magkaroon ng relasyon kay Aaron. Bago ang muling pagsilang ni Aaron, talagang iningatan ni Tian Linger ang kanyang pagmamahal para sa Aaron sa kanyang puso. Hindi niya binitawan ang ideya na kunin ang Aaron bilang kanya hanggang sa malaman niyang buntis si Ivory. Maaari itong isipin na ang Aaron ay hindi pa nagpakasal ngayon. Paanong madaling sumuko si Tian Linger? "Kuya, nakabalik ka na rin sa wakas." Tumakbo si Tian Linger sa Aaron at direktang bumagsak sa pagdududa. Wala siyang pakialam kung may ibang tao sa eksena. Anyway, in the name of brother-sister relationship, she placed coquetry in Aaron's arms. Ang ekspresyon ng Aaron ay puno ng kawalan ng kakayahan, bilang isang tao, ngunit mayroon ding isang mature na pag-iisip ng lalaki, paanong hindi maramdaman ni Aaron ang ideya ng Tian Linger. Ang isang Chihian ay hindi pa nalulutas, na nagdadala ng isa pang Tian Linger. Talagang ginagawa nitong Aaron ang ilan na hindi alam kung ano ang gagawin. Well, ilang taon ka na? Kayakap ka pa rin. Han 3,000 malumanay itulak ang layo ng araw espirito anak na sabihin. Hindi rin itinulak ni Tian Linger ang kanyang ilong sa kanyang mukha. Siya ay medyo mura, at siya ay makontento pagkatapos ng ilang sandali. Kung hindi niya alam kung paano pasyahin ang sarili, mapupukaw lang niya ang pagkasuklam ni Aaron. "Kuya, saan ka na ba? 3 taon na ang nakalipas mula nang umalis ka. Mamimiss ka ni Linger." Sabi ni Tian Linger, "Gusto mo ba akong mamatay, o gusto mo akong mamatay?" Biglang nagbiro ang Aaron. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Tian Linger, at mabilis niyang sinabi, "Kuya, hindi ko ginustong mamatay ka." "Paano mo nasabi iyan?" Sa pagtingin sa gulat sa mga mata ni Tian Linger, napagtanto ni Aaron na medyo nagbibiro siya. "Aniya, nagbibiro lang ako. Huwag kang masyadong seryoso. Ano ang maitutulong ko sa iyo ngayon?"
Si Tianlinger ay dumating sa Aaron, syempre, upang makita ang Aaron. Tungkol sa bagay na sinabi sa kanya ni Chan Changsheng, si Tianlinger ay walang anumang timbang. Matagal na kitang hindi nakikita, na-miss ka ni Linger. Syempre pupuntahan kita, sabi ni Tianlinger na may natural na tingin. Wala ka bang sasabihin sa tatay mo? Nakangiting tanong ni Han Sanchen. Sa karakter ni Tian Changsheng, kahit na si Tianlinger lang talaga ang pumunta sa kanya, kailangang magpaliwanag si Tian Changsheng. Kung wala talaga siya, hindi pa rin naniniwala si Han Sanchen. Hey, nakangiting sabi ni Tianlinger, Kuya, napakatalino mo na wala kang mate atago sa iyo. Magsalita ka dali, sabi ni Aaron. Kuya, inalis ni Tianlinger ang ngiti sa kanyang mukha. Kung tutusin, hindi naman basta-basta pwedeng biro ang bagay na ito. Sinabi niya, alam mo ba ang tungkol sa mga pasyente sa Yuncheng? Syempre, naalis ko na lahat ng lalaking yun. Sabi ni Aaron. Sinabi ni Lolo na ang mga taong ito ay napakakapangyarihan. Kung sila ay magkakaisa para harapin ka, natatakot akong magdudulot sila ng gulo sa iyo. Bukod dito, maraming negosyante sa Yuncheng ang sasamantalahin ang pagkakataong ito para ibagsak si Feng Chen. Sabi ni Tianlinger, ibagsak si Feng Chen. Ang apat na salitang ito ay parang internasyonal na biro sa pandinig ni Aaron. Sa likod ni Feng Chen, siya ang namamahala. Ngayon walang sino man sa mundo ang kwalipikadong magsabi ng mga ganoong salita. Maging si Nangang Boleng ay hindi nang ahas na sabihin iyon. Hindi ba nag-aalala sa akin ang matanda? Sabi ni Aaron na may bahid ng panunuya. Umiling si Tianlinger. Ang inaalala ng kanyang lolo ay hindi Aaron, ngunit ang ilan sa mga hanggal na aksyon ni Tian Honghui ay nakapinsala sa pamilya Tian. Mula sa aspetong ito, makikita natin na si Tian Changsheng ay lubos na kumpiyansa sa Aaron. Hindi, sinabi ni Lolo na ang mga taong iyon ay hindi maaaring maging kalaban mo. Paano sila mag-aalala sa iyo? Siya ay nag-aalala kay Chanjia. Sabi ni Tianlinger. Oo, nagtataka si Aaron, ang mga taong iyon ay nakatutok sa kanya at kay Feng Chen. Ano ang kinalaman nito sa pamilyang Tian? Kahit na ibagsak si Feng Chenjen, si Chanji ay hindi maaapektuhan ni Yuchi. Total hindi man lang sila nag-cooperate noon. Sa karamihan, nagtatrabaho lang si Tian Honghui sa proyekto. Kuya, kung sasabihin ko, huwag kang magagalit. Pangako mo muna sa akin. Mukhang maingat si Tianlinger. Kung ang Aaron ay handa na gumawa ng problema upang hulaan, tiyak na magagawa niyang malaman ang bakas. Ngunit tulad ng isang maliit na bagay, siya ay masyadong tamad na mag-aksaya ng kanyang enerhiya. Tara, hindi ako magagalit. Sabi ni Aaron. Isa ang tatay ko sa mga negosyanteng iyon. Naparito ang lolo ko para sabihin sa iyo na ang pinakamahalagang bagay ay ipaalam sa iyo na lahat ng ugali ng tatay ko ay walang kinalaman sa pamilya Chanjia. Sabi ni Tianlinger. Aaron biglang natanto. Ito lamang naiintindihan ang araw espiritu anak na bisitahin ang dahilan. Ito ay lumabas na sinusubukan niyang alisin ang relasyon sa pagitan ng pamilya Tian at Tian Honghui. Pinagpupala ng langit ang pagkilos na ito, hindi ba't ang dakilang katwiran ay pumapatay sa mga kamag-anak? Ngunit paano malito si Tian Honghui at ibagsak si Feng Chen kasama ng mga idiot na iyon? Ginagawa ni Feng Chen ang lahat ng mayroon ang bagong lungsod ngayon. Kung walang Feng Chen at Aaron, ang gusali ng Feng Chen ay isang umutot, iiwan ng iyong lolo ang buhay at kamatayan ng iyong ama sa labas ng tarangkahan ng bahay ng langit. Sabi ni Aaron. Alam ni Tianlinger na nalilito si Tian Honghui tungkol dito, kaya hindi siya kailanman nakiramay kay Tian Honghui. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, si Tian Changsheng ay nagmamahal sa kanya at sumusuporta sa kanya. Sa isip ni Tianlinger, si Tian Honghui, ang kanyang sariling ama, ay walang gaanong katayuan sa kanyang puso, kaya't si Tianlinger ay walang pakialam sa katapusan ng Tian Honghui, pinayuhan siya ng aking lolo, ngunit hindi ito gumana. Tian walang magawang sabi ni Linger. Hindi gaanong nagtanong si Aaron tungkol sa relasyon ng mag-ama. Kung tutusin, private affair nila iyon. Bilang isang tagalabas, hindi na kailangan pang magsalita ni Aaron, alam ko. Bumalik ka at sabihin sa matanda na hindi ako magagalit sa pamilya ni Tian sa anumang gagawin ni Tian Honghui, sabi ni Aaron. Nag-aatubili na tumingin si Tianlinger kay Aaron. Ayaw niyang umalis kaagad. Nakita niya lang si Aaron.
Wala siyang oras saglit, kuya, pwede ba akong pumunta pagkatapos ng hapunan? Ako nagugutom na ako, sabi ni Tian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.